Inihatid na ngayong araw sa kanyang huling hantungan si DILG Secretary Jessie Robredo. Na-cremate na po ang kanyang labi. Hanggang sa huling sandali, bumuho sa mapapuri at pasasalamat sa namayapang kalihim. Live mula sa Naga City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, ginawaran muna itong si DILG Secretary Jessie Robredo ng Legion of Honor bago siya ihatid sa kanyang huling hantungan ngayong araw. At yung kanyang may bahay na si Attorney Lenny ay nagpasalamat sa lahat ng nakiramay sa kanilang pamilya sa oras ng kanilang pagdadalamhati. Surely goodness shall follow me all the days of my life. Today, another great Filipino, Secretary Jessie Robredo, has shown by his life and death that every Filipino is worth dying for. To this great man, let us show our appreciation as we stand and put our hands together. Bumuhos ang papuri at pasasalamat sa namayapang si Secretary Jessie Robredo bago siya ihatid sa kanyang huling hantungan na puno ng kulay dilaw, puti at itim ang Requiem Mass sa Basilica Minore de Nuestra Señora de Peñafrancia. Suot ang kanilang black armbands kasamang dumating ni Pangulong Aquino ang mga miyembro ng kanyang gabinete. Ang bunsong anak ni Robredo na si Jillian ang nagbasa ng second reading sa misa. A man who is dead has been freed from our sin. If we have died with Christ, we believe that we are also to live with Him. Let this be our prayer. Let this be our prayer. Just like every child. Matapos ang misa, iginawad ni Pangulong Aquino ang Legion of Honor with the rank of Chief Commander bilang parangal sa yumaong kalihim na tinanggap naman ng kanyang asawang si Attorney Lenny. Ito ang pinakamataas na parangal na maaaring igawad ng Pangulo na hindi na kailangang idaan sa Kongreso. Sinundan naman ito ng eulogy ng Pangulo. Talaga pong huwarang lingkod bayan si Jessie. Nakatuon palagi sa kapwa at handang magsakripisyo. Sa lahat ng mga nakakausap ko, siya ang taong walang kapase-pasensya sa bola. Kay Jessie, what you see is what you get. Tahimik at masipag siyang nagtatrabaho. Hindi siya nagpapadala sa kapangyarihan. Sa kabila ng naabot niya na natiling simple ang kanyang pamumuhay. Hindi nalalayo sa karaniwang tao na napakalapit sa kanyang puso. Nagpasalamat naman ang may bahay ng kalihim na si Attorney Lenny sa mga nakiramay sa kanilang pamilya. If Jess were here with us today, I know he would shy away from excessive praise. He might find all the fuss, pomp, and pageantry a little uncomfortable. But Jess, just this one time, allow us to celebrate your life in the way we think you deserve to be honored. Sinariwa rin ni Attorney Lenny ang buhay ng asawa. Before his lips, he would call and talk to Jillian and me. He would drop everything for our girls. He wasn't there just for the big events, but also for the small ones. 2 months ago, we celebrated our silver wedding anniversary. The day of our anniversary fell on a weekday. Although we already celebrated the prior weekend, he still came home for a few hours to surprise me, bringing with him a hodgepodge of flowers he got along the way. I was able to reach him at 4:40 in the afternoon, just before the plane plunged into the sea. He told me in the calmest voice that he would call me later. He said he was just taking care of something. He never called me back. I will not say goodbye because I know that you will never leave us and will always be in our midst. You are home now. You are back where you truly belong. Rest well
We will love you forever. Pasado 1:00 nang ilabas na sa Basilica ang labi ni Robredo. Habang pinatutugtog ang national anthem, nagbigay ang AFP ng departure honors at 19-gun salute para sa yumaong kalihim. Nagsilbing honorary pallbearers ang 8 miyembro ng gabinete ni Pangulong Aquino, habang nagpalipad naman ng mga puting lobo ang iba pang nakiramay. Sa funeral procession, 4 na platoon mula sa pulisya at militar ang nag-convoy. Kasama ng pamilya Robredo sa mahabang marcha, ang Pangulo at iba pang opisyal ng gobyerno. Ang ilang Nagueño hindi napigilang maluha sa pagkawala ng minsay tinawag nilang ama ng lungsod. Napaka-mabait ng tao, mabuti siya, magkasama. Nung matay yung asawa ko, tsaka yung anak ko na aksidente ng Pinsomel, siya ho tumulong sa amin. Malapit po siyang lapitan talaga. Pagdating nila sa libingan, nag-alay ang PNP ng 3 volley salute para kay Robredo. Saka pinatugtog ng AFP ang taps. Ang Philippine Coast Guard nagkaroon naman ng 3 minutong seremonya ng blowing of horns sa iba't ibang istasyon nito sa bansa. Ang watawat sa ibabaw ng kabaong ni Robredo maingat na itinapi at inabot kay Pangulong Aquino, na siya namang nagbigay sa may bahay ng nasawing kalihim. Simbolo ng pagkilala sa naging serbisyo ni Robredo sa sambayanan. Pinili ng mga kaanak na i-cremate si Secretary Robredo. Ang ilang miyembro ng gabinete hindi napigilang maiyak habang ipinapasok sa crematorium ang kanyang labi. Hapon na nang tuluyang inilagak ang kanyang urn sa Eternal Gardens. Jessica, kahit gabi na nga ay meron pa rin na mga Nagueños na pumupunta dito sa Eternal Gardens para mabisita itong mga labi, or ashes na itong si Secretary Robredo. Ayon dun sa pamilya ay ang utos nila doon sa mga nakaposting pulis dito ay hanggat may tao ay bukas yung Memorial Park para makita itong si Secretary Jessica. Okay, Joseph, remarkable, no? All throughout the Requiem Mass at dun sa mga sumunod pang ritual, hindi nakitaan itong si Mrs. o si Attorney Leni Robredo ng pag-breakdown. She's so strong, no? Grace despite her grief, sabi nga nila. That's correct, ma'am. Very composed and very strong woman. Ang dami na natin nakikita mga babae in the past couple of months na ganyan talaga na dumadaan sa trahedya, and she's one of those examples. At talagang testimonya rin ito sa klase ng pamilya nitong si Secretary Robredo. Kahit yung mga bata, kanina lamang natin nakita itong si Jillian dun sa pagkalagay ng urn dun sa loob, ay medyo umiyak na ng medyo humahagulgol na. Pero that's the only time that we saw na bumigay na yung at least mga anak nito si Secretary Jess. So matapang talaga at matibay itong pamilya nito. Okay. Jessica. Joseph, makailang beses na nahuhuli ng camera yung ikangay taga-kumpas nitong pagsasagawa ng state funeral, no? Kasi nakikita ko na parang on cue yung lahat ng galaw. Kasi nga, this is quite unprecedented para sa marami sa atin. Ngayon lang naka-witness ng state funeral. Masasabi bang nasunod lahat yung protocol na nakaspecify kaya for a state funeral like this one? Or talagang unprecedented ito at maraming mga ginawa dito na hindi pa nagagawa sa ating kasaysayan? That's correct. And from my understanding, parang yung state funeral for civilian at na walang, kumbaga nasa mas talagang reserved for mga vice president, the president, yung mga state funerals. But this one is the secretary of a special distinction. At yun naman in terms of following the protocol, talagang stricto yan. Tayo sa media ay inaabisuhan kung ano yung scenario kinabukasan. Kaya alam na natin more or less yung sequence and with yung mga positioning. So in terms of protocol, also dun sa mga nag-participate, talagang malinis yung pagkakaayos itong state funeral. From the time na dinala sa palasyo itong si
si Secretary Jess Robredo up to today kung kailan niya hinitid siya sa kanyang huling hantungan, Jessica. Kasi sa pagkakatanda ko ngayon lang ito nangyari sa ating kasaysayan at wala tayong kumbaga pagkukumparahan kasi si former President Cory Aquino tinanggihan ng kanyang pamilya yung alok ng gobyerno for state funeral and for honors. So ngayon lang, would you say everything was followed talaga according to protocol? Yes, ma'am. Kasi nung nakausap natin, for example, itong si MLQ, si Manuel Luis Quezon III, yung pag-aagawad noong Legion of Honor, kasi nakita natin kahapon before the awarding today, yung pagbibigay daw na yon ay kinausap din muna yung pamilya at in-inform sila na awardan itong, gagawanan itong si Secretary Jess ng Legion of Honor and it's been accepted. So mukhang ang protocol is to ask muna the family and then ask for their consent to proceed, Jessica. Okay, maraming salamat, Joseph Morong.